So ang totoo niyan, alala ko pa yung date, July 12 yun. So itong si Atong Ang, pangalanan na natin, ay tumawag sa isang taong sobrang very, very, very close sa akin. Ay yung tipong level na sobrang hindi ako makakaindi o mahihirapan akong humindi. Ibinunyag ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisan na 2 beses umano siyang tinangkang aregluhin kaugnay ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Calinisan, noong Hulyo ng nakaraang taon, tumawag umano si Atong Ang sa isang taong malapit sa kaniya upang alamin kung may paraan para matulungan ang mga pulis na nasasangkot sa nasabing kaso. Dagdag pa ng opisyal, ipinakita pa umano sa kanya ang cellphone bilang patunay ng naturang tawag, kung saan tinanong kung may maaaring gawin upang makialam sa proseso ng investigasyon. Sinabi niya sa akin na tumawag nga si Atong Ang sa kanya. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone niya. At yun nga, ang tanong baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Yun yung exact quote. Sa lublob ko, grabe. Pero tinanggihan ito ni Calinisan at hindi nadala sa pang-aareglo. I'm naming him. Kasi ang tanong dyan, bakit ka interesado sa kaso ng mga pulis sa sabongero? Sige nga, bakit? Dahil ba sa mga tao mga sila? Dahil ba sa inutusan mo sila? Ba't ayaw mong madismiss sila? Diba? At bakit ako ang inaareglo mo? Diba? That call said a lot. And in fact, na-confirm na sa utak ko kung ano talaga yung tuong story dyan. Gayunman, may isa pang grupo na pinangungunahan umano ng isang local chief executive ang nagtangkang muling makipag-areglo sa kaniya. Pareho pa rin ang kausap na kaibigan ni Calinisan sa kaparehong kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Calinisan, hindi na sila umabot sa usapang pera dahil agad niya itong tinanggihan. Ito ang panahong nagsasalita na sa media si alias Totoy. Gayunman, hindi na pinangalanan ni Calinisan ang local chief executive at ang grupo nito. Hindi ko naman napapangalanan because obviously investigations are still live. Yung mga kaso rin sa DOJ, dapat sila ang bigyan natin ng kortesiya, di ba? I defer to the Department of Justice. Pero suffice it to say, merong grupo na sumubok na umareglo rin sa akin. At magtataka ka kung bakit. Maaari sigurong involved din sila. Maaari doon din dinadala. I will not know. Anya, inihayag na niya ito sa publiko noong nakaraang taon. Subalit hindi niya pinangalanan ang mga nasasangkot dahil nagpapatuloy pa noon ang investigasyon sa mga pulis na iniuugnay sa nasabing kaso. Gayunman, matapos maglabas ng resolusyon at desisyon laban sa mga police personnel na nasasangkot, minabuti na niyang isapubliko ang naturang impormasyon. Pero ngayon, nilabas na namin yung aming resolusyon, ang aming desisyon. Dinismiss na namin lahat ng mga involved dito sa Sabongero case. Pati yung isang general, ang recommendation namin removal from the police service. So tapos na as far as NAPOLCOM is concerned yung mga kaso. So I think I owe it to the Filipino people, malaman ng tao ano bang talagang tunay na nangyari. I want to be transparent. Na ito nga, sinubukan tayong aregluhin ni Atong Ang. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.